koneksyon sa mga ganitong tao. So tatawan ko na po ang senior pastor po ng First Baptist Church of Manila. Wala pong iba kundi si Pastor Ebenezer Nasita. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Ebenezer Nasita. Nandito tayo sa week ng Valentine's, yung pag-ibig. Pinakamagandang celebration, yung pag-ibig ng Diyos. Inspirational message ang ating susundin ngayon, ang ating theological mamaya pa. Pero ngayon, atin muna punuin ang ating mga espiritu, kaluluwa ng mga encouragement galing sa Panginoon. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ito yung nasasabi dito. At dito natin ibatay yung ating pag-aaral ngayon, Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Ito nanggaling ito sa Panginoon at binigkas ito ni Jeremiah sa mga tao sa panahon niya. So Jeremiah, isa sa mga prophets na kawawa dahil ang kanyang mensahe na binigay sa Israel. Ang mga palagay ko ang nadaan na nila doon sa panahon ni Jeremiah ay parehas din itong COVID natin ngayon. O baka hindi ko alam kasi kunti pa lang doon. Ito buong mundo na itong ating COVID. Hanggang sa ngayon ay wala pa tayong solution. Kung sabi ng Panginoon dito, COVID man wala, I know the thoughts that I have toward you. Kung ano ang aking naplano at iniisip tungkol sa inyo ay gusto alam ko ang aking gagawin sa inyo. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang nakatiyak ako na ang iniisip ko sa iyo, sa inyo lahat, mga anak ko, ay ang dulo ng inyong buhay ay nakasigurado na kayo, nasa kamay ko. So with God, our future is glorious. So sa kolokyal pa na sa kolokyal na pagsalita, pag sa Diyos, pinagpala. Pag wala sa Diyos, wala pagpapala. So your end is good if you are with God. Your end is bad if you are not with God. Kaya maganda rin yung sa simula pa kanina, mula sa ating unang na-share sa atin, ay na talagang maganda na sa Panginoon talaga. Come unto me, all you that labor. I'll give you rest. Ngayon, ating pag-aralan na God's beautiful purpose para sa atin is na mabigyan niya tayo ng buhay, buhay for the living of these days. God's beautiful purpose for living in this pandemic world ngayon. May isa akong tinitingnan dito na awitin na akin lang babanggitin ditong mga sinasabi niya. I hope na sana may makatranslate nito. Maganda ito matranslate siya sa Tagalog. Pagkatapos ang kanyang tono eksakto din. Ito yung ang title nito ay God of Grace and God of Glory. Pamakadaan ka sa grasya ng Diyos sa kay Kristo Jesus, ay bibigyan niya ka rin ng kanyang kaluwalhatian. At ito, prayer ito ng isang mananampalataya o kapulungan ng mga mananampalataya katulad yan sa inyo. This could also be the prayer of a Christian family. Or it could be a prayer also of an individual believer. At ang sabi dito ay, God of grace and God of glory, on thy people for thy power. Crown thine ancient church's story, on history, ang nadaanan ng Christian church through the ages na almost 2,000 years na, ay naingatan ng Panginoon hanggang ngayon. Bring her bud to glorious
flower. Grant us wisdom, grant us courage for the facing of this hour. Yan ang kanyang awitin, for the facing of this hour. Kasi sa oras, mayroon tayong hinaharap na pagpapala galing sa Panginoon, or kung ma-miss natin yon ay yung pagpapalo. Sabagay, malapit lang ang pala sa palo di ba? O isa lang ata ang palit pala, palo. So, yan ang first stanza. Ang second stanza ay sinasabi dito, lo, the hosts of evil around us scorn thy Christ, assail his ways. Yan ba ang sa paligid natin? They scorn our Christ and assail the Christian ways. From the fears that long have bound us, free our hearts to faith and praise. Grant us wisdom. Andyan pala Grant us wisdom, grant us courage for the living of these days. Pamumuhay, living of these days. Tapos ang for the living of these days. Ang third niya ay cure thy children's warring madness. Daw kakahiya ito banggitin. Pero pag ang mga anak ng Diyos ay sige lang away ng away, ang term dito ng author nito ay that's warring madness. Yung may hilig manggulo, kung palaaway o kaya away ng away. Bend our pride to thy control. Shame our wanton selfish gladness. Kasi minsan, masaya lang tayo dahil nakuha natin yung ating gusto Rich in things, poor in soul. Grant us wisdom, grant us courage, lest we miss thy kingdom's goal. Lest we miss thy kingdom's goal. And then ang last niya, sabi dito, set our feet on lofty places. Gird our hearts to thy control. That they may, our lives, that they may be armored with all Christ-like graces. Pledge to set all captives free. Grant us wisdom, grant us courage, for that we fail not man nor thee. That we fail not man nor thee. Pagkatapos itong last niya, save us from weak resignation. Mabuti mayroon kayo dyan. Wala ang kopya ko dito. Wala yan ang number 5. Wala ako number 5 dito. So save us from weak resignations to the evils we deplore. Let the search of thy salvation be our glory evermore. Grant us wisdom, grant us courage, serving thee whom we adore. Serving thee whom we adore. Dahil na nga mayroon. Hello, may broadcast ako. May broadcast ako ngayon. Araw ko sa mamaya siguro mga 1 hour. Nagtawag na. Nagtawag na sa akin. Sabi ko magtawag daw. Okay. Galing yun sa Israel. Tawag galing sa Israel. Okay. Ngayon, pag-aralan natin yung na hindi ko pa makalimutan yung yung una natin na meditation. Andiyan pa rin garing sa aking pag-iisip. Dagdagan natin yun dahil ang Panginoon totoo yan come unto me because my yoke is easy and my burden is light. Ang imbitasyon ng Panginoon para sa ating kuminsan, akala natin ay kung ang Diyos mag-imbita, puro lang hirap. Hindi. Sabi niya rito sa atin ngayon, 3 ang inaalok niya na maganda talaga, lalo na sa mga panahon na ito. So, God's purposes for the living of these days. Okay, ang una na purpose ng Panginoon sa kanya sa mga anak niya ay bibigyan niya tayo ng good success. At huwag natin kalimutan yan. Ang purpose talaga ng Panginoon, lalo na pagkatapos na tayo ay magiging kanyang anak na. He wants us to experience success. At yung success na yan ay maganda yan na success. Okay. Now, atin tingnan ito kasi si Joshua ay sinabihan niya siya ng Panginoon dati nang siya nag-take over sa kay Moses to
to lead Israel kasi namatay na si Moses. Sabi ng Panginoon sa Joshua 1:8. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of your mouth. Ibig sabihin, ang book of the law, ang libro ni Moses yun. Ang mga nasabi ni Moses at that time. Sabi niya, hindi ito maubos. It will not depart out of the mouth. Why? Because nakapasok na sa puso. Pag ang salita ng Panginoon ay atin na napaniwalaan at nagiging bahagi na ng ating buhay, hindi na yan matigil. Hindi na yan mapigilan. Patuloy talaga yan na this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe. Kung bakit yan i-meditate mo? Because you're supposed to observe, to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang good success niyan. I-define muna natin ang ating ang gusto ng Panginoon na atin matanggap, at ito po ay ang good success. Now, ang good success ay pwede nating partidahin sa tatlo ka phase ng ating buhay. Ang number one ay ano na ang nabigay sa atin ng Panginoon na mga tagumpay. Sa ating kalagayan ngayon, bata ka pa man o middle age o kaya matanda o kaya even yung ugod-ugod na. Kung ano man ang nabigay ng Panginoon sa atin na matawag natin na grasya, matawag din natin na pagpapala. Ang grasya kasi, favor na we do not deserve na binibigay ng Panginoon. Ang blessing naman ay reward niya yan sa ating obedience. At both of that ay napangako ng Panginoon yan. Kaya pag tayo makatanggap sa Panginoon ng isang nagustuhan natin, ay pasalamat tayo kaagad. Ang mga bagay naman na binibigay ng Panginoon na hindi natin nagustuhan, akala natin hindi pagpapala yun eh. Some of the things we do not like na pinadala ng Panginoon turn out to be what was best for us. Itong mga pagsubok na yan ay pagpapala pa rin yan sa Panginoon. So whatever you have already acquired, dati baby ka lang, dependent masyado, tapos lumaki ka, pagkatapos ngayon lumaki ka na, may trabaho ka na, tapos nagkaroon ka ng pamilya. Nang nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka na ngayon ng apo. Ngayon, kung 4 na henerasyon yon, ay talagang masabi natin na yan ay nakarating ka na dyan. It's considered as a gift from God, itong mga natanggap na natin. Pero kung hanggang dyan lang, hindi pa yan good success. Kasi dito lang yan sa lupa eh. Yung mga, sabihin natin, mga material, kaibigan natin lahat. So dagdagan natin ito ng isang element pa na magiging good success. At yan po ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. So, success is whatever we already received from the Lord, sa kanyang kalooban. Pagkatapos, kahit hindi pa tayo mananampalataya, at sa ngayon naman mananampalatayaan na tayo, dinagdagan na ng pananampalataya. So, dahil ligtas ka na, sa kay Kristo, tinatahanan ka na ng banal na Espiritu, pagkatapos nag-i-enjoy ka na ngayon ng iyong bagong buhay sa kay Kristo. Although na again, that is still subject to our partnership with God. Okay, so ngayon kung ikaw naligtas, dagdagan pa natin ng isa pang elemento, and that is growing in our faith and in our ministry. Growing in our faith, especially sa ating pananampalataya. At paano natin makita yung ating growth, no? Naalaala ninyo yung sabi ni Pedro sa 2 Peter 1:1, 2 Peter 1 sa 1, sabi ni Pedro dito, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us, through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Sa mga, nang sinulat ito ni Pedro,
nasulat niya ito first century pa. Pero dahil nakalagay ito sa general epistles na nalagay sa New Testament, hanggang sa ngayon, ganun pa rin yan ang kanyang mensahe para sa atin. So kung ito ay atin i-apply ngayon, sa lahat na maabot nitong mensahe na ito sa 1 Peter 1:1, sa lahat na mga naliligtas sa buong mundo na ang kanilang kaligtasan ay parehas ng amin din kaligtasan. Hindi yung kung ano-ano lang na mga pamamaraan sa kaligtasan. Sabi niya rito, like precious faith. So, ang kahalagaan ng mensahe na ito ay sa mga lahat na naligtas katulad ng paraan na nagligtas din sa amin. 'Di ba? Sabi sa kuana, by grace through faith in Jesus Christ, not of works lest any man should boast. So sa lahat na nakatanggap na ng pananampalataya na katulad ng amin pananampalataya, at that is ang ebanghelyo ni Kristo, sabi niya, ito ay atin natanggap because of the righteousness of God, and that God is Jesus Christ, God in flesh. Ang tinutukoy dito, the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Kasi ang righteousness ng Father, hindi natin nakita eh. Ang righteousness ng Father, doon lang sa langit, sa kanyang trono eh. Ang righteousness nga nakita ng mundo ay ang righteousness ng Diyos na nagkatawang tao. And that is si Jesus Christ, kanyang pagkatawang tao. Na kung matanggap natin yan, ang sabi ni Pedro naman, ay dito naman sa 2 Peter 1:6, sabi niya, with all diligence, add to your faith. Bunga ng inyong pananampalataya. Dagdagan ninyo ng biblical knowledge. Kasi madagdagan niya ng biblical knowledge, and that is what we are getting every time we have fellowship with one another. We get knowledge from the songs that we sing. We get knowledge from the testimony we hear. We get biblical knowledge from the actual study of the Word of God, or any other things that God has given us nga madagdagan ng ating kaalaman. Pero ang kaalaman dito ay biblical knowledge yun. Hindi lang yung ating secular nga knowledge, mahalaga din yan sa ating mga hanap buhay. But ito, ang pinag-usapan dito ay add to your faith virtue, then knowledge. Ang virtue is excellent character. Excellent character. Kasi good success yan eh. Pag ang tao magbago ang buhay, naku, ang ganda talaga ng epekto niyan. Di ba? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. So virtue, knowledge, biblical knowledge, and to biblical knowledge, self-control. Growth yan eh, growth. We're talking about good knowledge, good success is what God has already given you in terms of institutions na nabigay niya. Your family, ikaw, lahat na hanap buhay mo, influence mo, at ang testimony mo at buhay mo. Okay, so from virtue to knowledge, and knowledge, temperance. Ang temperance ay strength under control. Tinitimpla mo palagi ang temper. Alam nyo, pag hindi natin matimpla ang temper natin, that's not good success. Biro mo, kuminsan sa temper natin naglagay ako dati ng 6 na itlog ng turkey. Inlagay ko lang siya sa sa cooler, ginlagyan ko ng temperature, kadason lagyan ko lang sa Biro mo 33 kaaraw na inalagaan mo yung doon sa tapos bandang huli nagpisa, inalagaan ko sa parsonage doon lang sa paligid namin, 6 nang malaki na, pumasok sa bahay, tapos nagdumi doon sa sa dining table. Hinampas ko naman ng baratiya, napatay. Biro mo, alagaan mo ng tudo-tudo, pagkatapos pwede mo naman nang yan na pasensya lang muna kasi pabo yun hindi alanganin mo yan na gusto niya makipag-fellowship sa iyo, tapos hinampas mo ng 2x2. Kundi adobo ang kanyang labas. Kasi kulang, wala control. Now many times we lose our temper
and we are sorry about the damage that we have done. Biro mo sa temper mo, sinunog mong bahay mo, dahil sa galit mo. Wala na. Temper, ha? Self-control. Tapos sa temperance, dagdagan ng patience. Ang patience naman is long-suffering yun, pasensyoso. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity, agape. Yun ang mga good success yun. So yan ang mga maganda na i-cultivate ng mga karakter. Okay, so may mga kung yung good success na yan ay offer yan sa atin ng Panginoon. Kaya lang may party tayo na dapat gagawin dyan, and that is ours. Na pwede natin madagdagan pa yan, ang enumerate lang natin para lang makita natin kung ano kalaki ang magiging success natin sa buhay kung ito madagdag. Napunta tayo sa attitude ng mga magaganda rin sa Matthew chapter 5. Listahin na natin, ha. I will not explain any of them anymore. Okay. Pinagpala daw ng Diyos ang mga poor in spirit. People who depend upon God for everything, not on themselves. So God is all sufficient. Blessed are they that mourn, very sensitive sa kanilang mga kasalanan. Whenever they have committed things, they always say, I'm sorry, forgive me, I want to change. Yan ang blessed are that mourn. Then blessed are the meek. They can forgo of their own privileges. If other people get it and you don't get it, sabihin mo na lang, my God can take care of me better than that. So yan ang mga attitudes. Blessed are those who hunger all the time for being righteous. Blessed are the meek. Blessed are the merciful. Blessed by God are the pure in heart, and blessed by God are the peacemakers, and those who are suffering for the Lord's sake. Now, itong beatitudes na yan at itong characters na yan, pag madagdag natin yan sa ating kaligtasan, tapos ipunin pa natin at count our blessings, name them one by one. Yun ang good success. God wants us to have that sa mga panahon na ito. Okay? Now let's go to another offer ng Diyos sa atin sa mga panahon na ito, and that is significance. Ang value natin sa society. What contribution do we give to where we are? Katulad niyan, kayo dyan sa mga hanap buhay ninyo. Anong contribution na pinayagan kayo ng Panginoon at nilagay kayo ng Panginoon para makatulong kayo sa ikabubuti ng inyong pinagtatrabahuan? In other words, that is what makes you valuable. Kung ikaw naman ay nagsasali sa isang athletic team, may mga tao nga sa basketball, may kada laro, pag manalo, mayroong highest pointer, mayroon naman ang best na guard, pagkatapos ang iba-iba pa. Ganun din. You are a very important player, very very important VIP, very important person. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na magpa-importante tayo. In fact, that may be a problem eh. Kung ikaw nagpapa-importante, talagang gusto mo na mag-importante ikaw. Hindi yan ang tinutukoy dito. Ito, gusto mo na magiging blessing ikaw. Gusto mo na magiging blessing ikaw. Kaya nga, ye are the salt of the earth, seasoning, making life pleasurable, seasoned with salt. Pagkatapos, let your light so shine upon men that they may see your good work. And then they see your good work, glorify your Father which is in heaven. So, God wants us to be also significant and valuable and fruitful where we work and where we live. So, yan, natanggap na natin yan, hindi ba? Nabigay na yan sa atin ng Panginoon, ang foundation nitong pagka-valuable natin. Nagdaan ka na sa training program mo nang ikaw sa elementary, tapos sa high school, tapos sa college. Pagkatapos ngayon ay professional ka na.
you are now working where you are. So, mayroon tayong palaging naririnig na sinasabi nila, bloom where you are planted. Or brighten the corner where you are. That is significance. You become valuable because you are fruitful and because, itong idagdag natin, dahil lahat ng mga tao, kahit nga mga unbelievers, maraming unbelievers nga they are also valuable sa kanilang organisasyon. Valuable sila sa kanilang mga hanap buhay. Kaya kayo dyan sa Middle East, you are up with all people from around the world in your company. At the reason why you are there is because God has given you that job and He will want you to be valuable as a member of that company, as an employee. God wants you to be valuable there. And so right now, mayroon na tayong value. Every one of us that is working for any organization, mayroon na tayong value. Sa ating pamilya, mayroon na tayong value. Bakit? Those of you are working, you are supporting your family. At maaaring ang iba sa inyo nakapatayo na ng bahay. Ang iba naman ay nakasimula siguro ng mga business na sa sarili ninyo. So that has already made you valuable. Valuable sa pamilya, valuable sa inyong clan, valuable sa kumpanya. But there is one thing missing na dapat masali dyan para na good significance. Success, okay na yung success, but it has to be good. Good success is be saved and grow in your Christian life. Okay, ito naman ang significance. Good significance is you invest your investment on eternal things. Ang natulong natin sa gawain ng Panginoon na nagre-resulta sa mga bagay na pangkabilang buhay. And that is eternal things of eternal value. Ang eternal value, Panginoon ang nagbibigay niyan. At may dalawa tayong alam na sinasabi ng Panginoon na talagang valuable ito. At yan ay makita natin sa Great Commission. Go ye therefore all nations. Go ye therefore and teach all nations. Or as you live, wherever you are, as an overseas worker or dito sa Pilipinas, as an engineer or anything, while you are doing your career, while you are doing your profession, habang ginagamit mong profession mo, contribute to the salvation of other sinners na dati katulad din natin. So ang contribution ng isang mananampalataya sa gawain na makatulong na magligtas sa mga hindi mananampalataya, tawag natin yan evangelism. Tawag natin yan ay missions. Katulad nito, sa isang programa lang, nakakanta ka o nakabigay ng testimony. And then, yan na ay seed na yan ng ebanghelyo. Katulad na yan ng seed ng sower. What you sow, wayside kuminsan naman ay thorny ground, kuminsan naman ay stony ground, kuminsan naman ay good ground. When it falls on the good ground, then it grows and bear fruit. Yon ang may eternal value. Yung mga nagawa natin na nakakatulong sa kaligtasan ng iba. Yan ang unang parte ng Great Commission. So go and participate in helping sinners become saved by grace through faith in Christ. And part of this is yung mga fellowship na katulad nito sa ating mga kaibigan. Yung pagbibigay ng mga mensahe na nakakatanim ng salita ng Panginoon. And then that should be followed up kasi sa dulo niya na nagsasabi dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them, then ang sunod, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Yun na, kanina sa Joshua 1:8, nakita natin yon na ito ay hindi aalis sa inyong puso
so that you will learn, meditate, so that you will learn how to observe all things that I have commanded you. So sa second part ng significance ay na pagkatapos na nakatulong tayo, naligtas man yung tao, kung hindi, wala problema yan. Diyos bahala niyan. Sa contribution natin na nakatulong tayo, wherever the Word of God is studied and taught, wherever the gospel is being shared. And then you participate, either with your time, with your effort, personal, or sometimes with your investment. And by the way, ang partnership natin sa Lubao, sa ngayon ay 1 month na sila nga nag-meeting doon. We have 22 students nga mga tribo. At sabi nila sa akin, Pastor, kailangan na namin ng expansion sa aming kwarto kasi ang mga taga rito sa tabi din ay nagsali na. Hindi sila masyado maigpit doon sa bundok. Saka siguro yung mga katutubo hindi natatalaban niya ng COVID. Talagang immune na yan siguro sa ano. And so, ginsabihan ko lang sila na dapat mag-ingat sila kasi kailangan mag-distancing din sila. But they are now crowded sa kanilang so it's now sa ngayon hindi pa kami nakabalik sa amin Bible school, sila doon niya sige na. Every Saturday, every Friday and Saturday sila nagmi-meet. Okay, so teaching them to observe all things whatsoever recommended. Ang ating investment sa paglago din ng mga mananampalataya. Halos parehas na rin ng success. Ang success, personal na kaligtasan at personal na paglalago. Ang significant ay ang tulong natin sa kaligtasan ng iba at ang paglalago ng iba. So pagkatapos na tayo naligtas at maglago, tulong naman tayo sa iba na hindi paligtas na maligtas at maglago din. So dito na pumapasok ang ating Christian fellowship at eternal investment. Kaya sabi ng Juan dito sa Matthew, nakalagay dito sa Matthew 6:19, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Ito na yung significance natin. Treasures on earth used by God, resources on earth used by the Lord to win souls, and then ang maliligtas niyan at ang lalago ay good work na yan na padala na doon sa langit. Doon na yan, Diyos na ang mag-determine yan. That is for future reward. For where your treasure is, there will your heart be also. Okay, yan ang value natin. Di ba maganda, no? People consider you valuable not only because of things na mga material lang na mga bagay, kundi you are valuable because you have helped them know God. God saved, and then ang pattern na nangyari sa atin, makita na rin natin sa mga na-influence natin sa Panginoon. It's always good to know that there are people that have been helped spiritually by our fellowship. Katulad sa inyo dyan, only eternity will tell how valuable ang inyo investment na nalagay dyan sa salvation ng souls at saka sa growth din ng kaluluwa na mga yan. Now ngayon, ang pangatlo, and we will end with this, ay ang satisfaction. Purpose din ng Panginoon na tayo masatisfy. May proverbs nga na nagsasabi, open thy mouth wide and I will fill it. Na mapicture mo yung tao na gutom, tapos bukas pagkatapos pakainin mo siya. That is a picture of a hungering person. Ang Panginoon naman ayaw, may mga impression ang mga unbelievers na hirap ng inyong reliyon diyan. Hindi naman kayo masatisfied diyan. How can you be satisfied nga? Masyado kayo higpit sa inyong buhay. How can you be satisfied? Satisfaction is dito sa mundo. Hindi sa simbahan. Hindi yung reliyon ang makasatisfy. Ang makareliyon, ang makasatisfy ay mundo.
Yan, masatisfy ang ano lang, katawan lang yan at saka dito. Now, satisfaction sa atin naman is what is good satisfaction. May satisfaction naman na ibigay sa atin eh. May basta masarap ang pagkain, you're satisfied for a while, but then magutom ka naman ulit sa temporary na. Ang gusto ng Panginoon i-offer na satisfaction na talagang maganda ay contentment, godliness with contentment. Yan ang good satisfaction na gusto ibibigay ng Panginoon sa atin. For godliness with contentment is great gain. Ang sabi niya ni San Pablo sa kay Timoteo. Ano man ang iyong natanggap na nakasatisfy sa iyo. For example, no? Some of us already have our families. We have our families, and we grow up also in our families nga may parents tayo. So there in this world, may mga 4 ka institutions nga pwede mabigay ng Panginoon ang satisfaction. But of course, all of this falls short of the true satisfaction from God. Katulad dito, we find satisfaction in marital relationship. Kaya nagpapakasal ang mga tao, gagasto sila ng maganda para nga ang wedding ay maganda. And we hope na the marriage that was very expensive will also last long. But I know, may mga marriages nga very expensive. Diba? Millions na gasto para magpakasal. Tapos, hindi na abutan ng first year anniversary, wala na. So, hindi na sila nagkaroon ng first year anniversary because in statistics sa ibang mga bansa, sa Amerika, I do not know this sa Philippines, but in America, sabi nila, 3 out of 5 weddings. 3 out of 5 weddings. Hindi makaabot sa first year anniversary. Something is missing. They may have money, they may have all kinds of things in this life, but they did not include in that institution godliness with contentment. So wala. Godliness with contentment. No. Ang godliness with contentment, i-define natin yan sa ating concept, sa ating time ngayon. Godliness with contentment is quality relationship. Quality relationship. Pag ang relationship mo kasi sa friendship mo is quality, hindi lang yung casual at saka hindi lang ordinary, normal nga relationship, kundi extraordinary quality relationship. At yung quality relationship, binibigay yan ng Panginoon. It is part of our growing in our Christian life. Now we will find satisfaction when we include godliness with contentment, because godliness with contentment is going to develop quality relationship. Kaya nga sabi nga ng iba sa Ilonggo noon bisan saging lang basta labing, okay na yan. Diba sabi niya, sabi ng Proverbs, better is a dinner of vegetables. Better is a dinner of herbs than a stalled, fatted calf. Better is a dinner of herbs with quality relationship and love abounds than laureate nga 10 courses or 15 or 20 courses where there is the absence of quality relationship or the absence of love. So, dapat whatever is already ours, atin na lang dagdagan ng godliness with contentment and then add to it quality relationship. So, husband and wife relationship, quality relationship plus godliness with contentment. Ang pamilya, parents and children, or vice versa, children and parents, is their quality relationship.
Okay, God is offering satisfaction, but He is also offering a means in order to have that. And the means na binigay ng Panginoon is godliness with contentment. Kasi pag kontento ka kasi sa nabigay na ng Panginoon. Pag ang contentment mo kasi andun pa sa ibang tao, if your happiness and contentment ay wala sa iyo, doon pa sa iba, ay kailan mo yun makuha? Baka hindi yan mabigay sa iyo. Kaya what you have now, thank God for it, sa iyo na yan, nabigay na ng Panginoon, then cultivate quality relationship. Kasi pag hindi ma-cultivate ang quality relationship, chances are that relationship will not last. At that is sa pamilya rin. Now we go to church, for example. Tulad sa inyo dyan. If you develop quality relationship among yourselves, harmonious relationship, the mutual help that you give to one another. Ang iba na mahina, tinutulungan ng mas malakas. Yung ibang nangangailangan, tinutulungan ng mayroong sobra. That's quality relationship. But most is godliness. If you help person become godly and contented. And by the way, godliness and contentment is demonstrated in the home first. Diyan yan nagsisimula sa bahay. Mga bata, turo sa kanila yan. And then of course, the last application with satisfaction is I want to be satisfied too with my government. Di ba? Ang saya natin dito sa Pilipinas, no? If you look at the situation of people in other countries, na wala sila freedom, ay talagang maawa tayo sa kanila. Sa atin naman, sa democracy, we have all of this, but if democracy is abused, mamaya wala naman ng satisfaction. Sa ngayon, dito sa atin sa Pilipinas, we are thanking God na wala na tayong masyadong naririnig tungkol sa mga masasama na ginagawa ng mga tao. And I think part of that would be also na ang mga tao ngayon ay takot na sila magawa ng mga because of the discipline. But you know, sa ating gobyerno, if there is no quality relationship between the leadership and the citizens, palagi may uprising, palagi may insurgency. And we're still having it. So ang solusyon sa gobyerno, godliness with contentment. And that is respect for those in authority and respect for the rights and the Bill of Rights of other people. So God wants us to have good success. He wants us also to have good significance, and He also wants us to have good satisfaction, and that satisfaction is in Him. Kaya sabi ng Panginoon, and you always sing this inyo yung mga praise and worship, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, success, significance, satisfaction, will be added to you. Yun ang ating encouragement for this living in these days. Let us pray. Panginoon, salamat na binigyan mo kami ng pagkakataon na amin mapag-aralan muli ang mga bagay na gusto mong i-alok sa amin. We know that you still have a lot that you want to offer to us. Ang iba ay hindi lang namin na-recognize. Ang iba ay hindi pa namin na subukan na maghingi sa iyo. But today we are especially asking for these three na amin na pag-aralan, na kahit papaano under our condition, we will be able to grow in these areas, to grow in our godliness and contentment, to grow also in our investment for things that are eternal, the salvation of souls, and also the nurture of the souls, and also in our personal lives, that we make an evaluation that kami ay talagang tunay na mga mananampalataya at tunay na lumalago sa aming pananampalataya at aming paglilingkod. We pray especially for our brethren who are away from us in other countries, that they too, especially those in Qatar, at ang ilang mga kamag-anak dito sa Pilipinas, we
are grateful for all this because of the Holy Spirit that dwells in us, and because of because of the intercession of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you. Praise God. Nakita po natin yung in-explain po sa atin ano yung purpose sa buhay po natin, especially sa pandemic. Sabi nga po, all good things come from the Lord. Diba? Good success, good significance, saka po yung good satisfaction. So, napakaganda pong na ipaalala po sa atin lahat. Kaya nga po, idagdag daw po natin lahat to. Kung tayo tinawag ng Panginoon na ligtas, mas maganda idagdag po natin yung value po sa buhay po natin. So, thank you po, mahal na Pastor Benitez, sa napakaganda naman pong pagsasamulat, pagbibigay encouragement na naman sa amin to live this life happily, joyfully, at parating nga pong tinatawag nga po tayo na satisfaction. So, bilang pagpapatuloy po, praise God, ay, teka lang po, So para po sa ating next week schedule po, ang bilis, 19 February na naman. Next week, patapos na uli. February, so po, ang ating morning boys, Holy Communion, ay si Bedronel Tarog. At ating preacher, mga galing naman po sa Pilipinas, ay si Pastor Michael Palero. At ganun din po sa ating intercessory prayer meeting next week, ang ating exhorter po ay si Guillermo de Maano. At later on po, malalaman po natin kung sino po yung sa Cipra. At bilang pagpapatuloy po, siyempre napakaganda rin naman na, ito pala yung tapos na po ito, Teka lang po, Teka lang. Okay. Yan. Testimony portion na po tayo. So, praise God. So, ngayon naman po ay time to share the goodness, the good life na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, meron pa po tayo mga ilang minuto to share. So, sino po ba ang gustong mag-share? Sabi nga po, part po ito ng ating satisfaction. O yung ating significance, i-share po yung ating value. Diba? Napakagandang paalala po sa atin yung ating significance, yung ating value. So meron po bang gusto mag-share? Just raise your hand and meron po ba? So wala po ba? Meron po ba? Okay, so kung wala naman po ay ayan. So, ayan, taga lang po. Medyo nag-iisip yung aking... Thank you. Alam niyo, nag-enjoy po talaga ako dito sa message ngayong umaga kasi yung bang alam niyo yung pag sinabi kasi natin na success. Success ako, ganyan. Para bang yung ganito pong paalala na it should be a good success actually. It's not just success. Tapos, ang magiging relevance niya para maging good success siya, talagang i-connect mo siya sa Panginoon. We can never run away from, dapat ganun talaga yung context ng, if we're seeking for success, sa ganung context, it has to be good. Not only acquiring, siyempre, natural lang po sa atin yung maghangad ng anong tawag dito, ng maginhawang buhay. It's normal. And I believe na if we will ask God for this, He will definitely listen to us. But it has to be related of becoming good, have yung context is maging good success na siya. Even yung significance na I'm really inspired, yung bang tawag pala doon is a good significance. Hindi lang yung basta merong yung value in order for you to be more valuable. And it is very inspiring. Natutuwa po ako at minsan nakakaisip, kanina nag-uusap po kami mag-asawa yung mga balakin sa buhay ba. Para bang nakakatuwa, ito pong good significance. And we are inspired. This week has been very, very busy as usual sa opisina. And yung hearing messages like this, para bang gives you reason to, yung bang gusto mong pumasok. Kasi gusto mong maging significant.
this time, good. Di po ba, Pastor? So praise God po. And yes, salamat. For a while, nag-pray po ang family for na magkaroon po ako ng work. And I'm always reminding myself, every day pag pumapasok po ako na nanalangin. Sabi ko, thank you, Lord. And alam ko na bibigyan ng strength, ng courage for that day dahil in-answer niyo po yung prayer. At yes, salamat po sa lahat ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Saka yung maganda yung sa family, sinabi ni Pastor yung cultivate extraordinary quality relationship. So talaga ako I believe it all comes from the house. Sa bahay talaga sisimula lahat. Kung ano yung lalabas na bata, you have to don't worry kung talaga na-cultivate siya sa good relationship na para bang parating ang sinasabi ni Mrs. Kung minsan later on siguro magka-problema kayo mga anak, wala kayo bang pupuntahan kundi bumalik kayo sa bahay. Alam mo yun, para bang, yes, there's house, there's family waiting for you, whatever happened. Sometimes our children, siyempre talagang nagkakamali and everything, but still, napakaganda na malalaman na, yes, my parents are waiting for me. Para bang, they will know, they will understand, nagapaman ako and everything, they will help me. And I know that the family, na ang sentro ay Panginoon, they will do everything na talagang mamahalin nila kahit kung mga magulang nga natin ay minamahal tayo ng gano'n, how much more nating Panginoon. So talaga napakaganda na we have to cultivate good relationship sa bawat isa. Di po pa. So napakaganda po yan. Napakagandang paalala po sa atin. So meron pa po ba na gustong mag-asawa, gustong mag-share? So, iba wala na kayong choice. Wala na, may asawa na kayo. So, we have to cultivate good relationship. Sabi nga, nag-uusap nga kami nila, yung last week, sabi nga kami nila, Pastor, yung sa lesson. Dahil nga po, di ba sino po yung anak ni King David, si Solomon. Di ba, ang dami niyang asawa. Sabi nga ni Pastor, isa nga lang, ang hirap na. Marami pa, sa para bang, isa lang tama na talaga, i-cultivate natin right relationship. So, doon po talaga tayo tinawag din sa ilang Panginoon. Sa isang asawa, at doon po natin ibigay ang ating the best for the glory of God. So ayan, so meron pa po ba? So kung wala, alam niyo po maganda i-share ko rin. Kasi nga, normally after this, meron tayong Bible study. I-share ko rin po minsan. Ngayon, mga 3 weeks ago, may time po na hindi dumating yung mag-exhort, nag-absent siya. So nagkaroon po kami ng idea na i-share kung ano yung natutunan namin sa preaching. So ngayon, for how many times na, from that time, last week, sa the week before, ito muna ginagawa namin sa prayer meeting. Dinidiscuss muna namin kung ano natutunan namin sa preaching. So talagang doon namin dinidiscuss, ano yung natutunan natin sinabi ng pastor, ano masabi, kasi minsan din natin i-share. So napakaganda po, kung may time po kayo mamaya, kung gusto nyo i-share din yung kanyang natutunan, kung wala kayong time ngayon. Sa prayer meeting po, mag-aalaw po tayo ng time para po sa mga ganitong diskusyonan na napakaganda po marinig po natin kung ano po yung mga natutunan natin. Di po ba? Iba-ibang angle po. So maganda po yan. Kaya nga po iba ngayon talaga nakikinig na. Kasi ngayon nakaraan, walang ma-share kasi parang ano lang, nakatunga nga lang. Hindi nakinig. Kasi iniisip, may planchahin pa ako. Naglalaba pa ako. Parang ganun ba? So praise God. So salamat po Pastor Nasita. So let's pray mga kapatid for another successful na gawain. Let's pray. Father in heaven, once again, we thank you Panginoon sa iyong kabutihan. Talaga nga pong ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa iyo Panginoon. From the success Panginoon, yung aming value, yung aming significance Panginoon, yung satisfaction, lahat ng bagay na ito ay galing sa iyo Panginoon. Sinabi mo nga Panginoon na kami iniligtas mo na o Diyos. Ito na lamang po yung aming mga i-cultivate. Ito na lamang po yung aming mga idadagdag, Panginoon. Ito mga magandang bagay na ito na i-absorb po namin, not for our own sake, Panginoon, kundi para sa iba rin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Nasita, na Lord, na nag-flow na naman po ang blessing sa aming, Panginoon. Yes, continually blessing, Panginoon, even his church, even his family, Panginoon. At ganun din po, Lord, salamat din po sa nagiging relationship namin with him, even with Pastor Michael, even sa Panginoon, sa Bible schooling, Lord.
itong lahat ng bagay nito ay pinagtutugma-tugma mo, Panginoon. Especially dito sa sinasabing nating troubled times, Panginoon. In troubled times, meron pa rin good times, Panginoon. Meron pa rin good things na pangyari. Ito po yung mga bagay na nangyari sa church. Kaya Lord, thank you once again, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito. And we really, really appreciate, Panginoon. Kasi gaya nga po na sabi ni Sir Nick kanina, may mga church, they don't have money, they don't have gadgets, they don't have anything to continue their service, Panginoon. But we're blessed, Panginoon. Sana po ito parati po namin iisipin na every time na mag-online kami. Thank you. We have this opportunity, Panginoon, na makapakinig, makapag-fellowship kahit po hindi kami magkakasama. And ganun po, Lord, naway mabigyan din po kami ng chance na may share din nga po itong mga ganitong blessing sa iba na kung saan, Lord, ay makapakinig din po sila ng salita ng Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po once again sa iyong kabutihan. At we are excited naman po mamaya kung giving the time, Panginoon, na atin po kami ng prayer meeting. At ganun po, imimita naman po namin mamaya si Pastor Nasita sa aming lesson, Panginoon. Lord, salamat sa overflowing blessing naman po for this Friday, Panginoon. Yeah, thank you once again, Panginoon. Thank you for the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise God. Salamat po, Pastor Nasita. And see you po mamaya. God bless.